natin. Imbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaduda-dudang citizenship ng kontrobersyal na Bamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Kabilang sa sisilipin ay kung kwalipikado nga ba siyang maging alkalde. Nasa frontline ng balitang Alam mo, mamaya na nga, panoorin niyo yan, muna. si JC Cosico. Hindi po wala pang partido. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagtataka na rin sa pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ambush interview sa pagbisita niya kanina sa Cagayan de Oro, iginiit ni PBBM na kilala niya ang lahat ng mga politiko sa Tarlac pero wala raw umanong may kakilala sa alkalde. Paano siya tumakbo ng mayor? Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Ikaw naman pala, Mayor Guo, hindi ka nagpapakilala eh. Hindi, ito para sa patas na pagbabalita, minessage po ng SMNI si Mayor Guo para ma-interview ng Banateros. Hindi ho nagre-reply doon sa message. Sabi nga nila, sinusubukan kuhanan ng panig ng SMNI si Mayor Guo. Hindi ko crush yan, kayo naman. Gusto ko lang kasi, hindi ba kayo naiintriga? Baka kasi sabi nyo, bakit ba laging topic yan? Yun nga doon nga ako na-intriga eh. Hindi kayo na-intriga? Bakit topic na topic ito pa ulit-ulit? Oo. Tapos alam nyo ba na napanood ko sa isa sa mga vlogger, Enchimada vlogger na nagngangalang Mike Tae, kinukonekta ito kay Duterte? Oo, kinukonekta ito kay Duterte, si Mayor Guo. Narinig ko lang isang araw yun, napanood ko si Mike Tae. Sabi ko, kaya naman pala, walang araw mula last week na hindi na ibalita itong si Mayor Guo. Masyadong dinidikdik. Yun naman pala, merong ikinokonek kay Mayor Guo at kay Pangulong Duterte. Yun pala yun. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Sa isang text message sa News 5, kinumpirma rin ni Solicitor General Menardo Guevara na sinisilip na nga nila ang citizenship ni Guo, pati ang eligibility o kwalifikasyon nito para... Kasi natanong ko yan eh. Pag Pilipina ang nanay mo, kahit ano pang lahi ng tatay mo, consider ka pa rin Pilipino. Di ba? Kaya nga hindi ko maintindihan kung saan parte na hindi siya naging Pilipina. Dahil Chinese siya. Ang dami pala mawawala ng citizenship sa Pilipinas. Hindi kasi kung yun yung kung yun yung basihan nila, ibig palang sabihin, ang daming mga Pilipino na hindi Pilipino. Diba? Ang daming inchik eh. tumakbo at humawak ng posisyon sa gobyerno. Dagdag ni Guevara, kung mapatunayang hindi siya kwalipikado, pwedeng patalsikin bilang mayor si Guo. Umusbong ang kontrobersya tungkol sa pagkakakilanlan ng opisyal sa investigasyon ng Senado sa niraid na Pogo Hub sa Bamban. Natatawa nga ako eh. Mainit ang dugo nila dito eh. Pero yung mga basketball player natin, hindi it is so funny yung kanilang pagdidiin dito sa tao na ito. Although, yung mga meme na lumalabas sa kanya, nakakatawa nga naman yung mga nakakalimutan niya. Halatang anak mayaman. Gumagan. Ako, there is something sure ako, anak mayaman to. Diba? Pero isipin mo yung mga basketball player na talagang hindi naman Pilipino, ginagawa ng Pilipino. Oh. Sa sobrang sikat ni Mayor Guo, pati presidente, nagtatanong ng about sa kanya. Oo nga eh. Ang daming mawawalang birth certificate nito. Mantakin mo yung may mga ibang lahi sa inyo. Di na kayo Pilipino. Noong Marso,
Sa gitna rin ng issue tungkol kay Guo at patuloy na operasyon ng mga illegal na pogos, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahigpit ng Iyan, ako tama naman si Pangulong Marcos dito ha. Baka sabihin nyo, hindi dapat imbestigahan yung relasyon ng mayor at yung pogo. Yun ang dapat imbestigahan, hindi yung nationality niya. Itama naman po natin. Ako, disagree din ako. Talagang babanatan natin yan dito. Gusto ko nga makita na mabanatan ko eh. Hindi. Babanatan ko talaga siya dito kung meron siyang kinaugnayan sa pogo. At siyang nagkalinga, nagprotekta sa pogo, di ba? Talagang banata natin yan. Sama ka Diego, banata natin. Pero dapat yun lang ang dahilan kung bakit mo babanatan yan. Di ba? Kung may kinaugnayan siya sa pogo. Pero kung wala, why are we questioning yung pagiging anlahi niya? Yeah. Tutupad ng gobyerno ang mga patakaran para sa mga papasok na foreign national sa Pilipinas. Una nang sinabi na Foreign Affairs Department na plano nitong higpitan ang visa requirements para sa mga Chinese national dahil sa dami ng mga naitatalang iligal na aktibidad ng mga ito sa bansa. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila. Giit pa ni Marcos, walang lusot ang mga magpapanggap na Pilipino. Alam mo, eto ngayon lang itong panahon na ito na kini-question yung mga ganyan. Hindi, ito, walang biro ho Di ba nga ho, dapat tuwang-tuwa tayo kung maraming gustong bumili ng lupa, maraming pumunta dito. I mean, tulong yung sa ekonomiya eh. Di ba? Hindi ba natin gusto na maraming foreigner dito, maraming incheck dito, maraming Amerikano, porket walang pera yung mga Amerikano, ayaw nyo na. Hindi, gusto nyo pa. Masyadong dapat di ba open tayo? Yun nga ang gusto natin mangyari. Maraming Koreano, maraming Hapon, maraming incheck. Ang dapat bantayan ay yung mga aktibidades na illegal. It's just a simple lang yan question Meron ba silang ginagawang illegal? O they will suffer the consequence ng ating batas. Kung kriminal sila, may krimen silang ginagawa, bakit hindi natin sila ipakulong? Hindi yung, hindi, basta Chinese, masamang tao yan. Hindi, ganun ang pakiraan. Hindi nyo napansin? Basta Chinese yan, masamang tao yan. Pag puti, buka tayo dyan para maganda mga anak natin. Lalo na pag mga Espanyol o Arabo. Okay yan. Para yung mga anak natin pwedeng mag-artista paglaki. Pero pagka incheck, ayaw namin yan. Incheck, masamang tao yan. Sasakupin tayo yan, incheck. Di ba? Anong tawag nyo dun? Diskriminasyon yun. Racist yun. Di ba? Hindi naman po ata tama yun. Pati si Model sa Manila, ganyan na messaging. Ba't nanonood pa kasi kayo doon? Kung ganyan na pala messaging niya. Hindi ko sinasabing umalis kayo kay Model sa Manila. Pero kung naiinis kayo, huwag nyo nang panoorin. Kasi nga, yun. Tama ka dyan, JRM. JRM. Lahat ito, merong koneksyon kay Pangulong Duterte. Yan ang totoo dyan. Ang motibo, siraan ng imahe ng mga incheck at idikit ang imahe ng mga incheck kay Duterte.
Yun, ang totoo. Yan ang totoo. Huwag nga tayo magpaikot-ikot. Yan lang naman ang dahilan nila eh. Bakit kailangan masama ang incheck? Bakit? Si Sara Duterte nagsasalita ng incheck. Di ba? Ganun eh. Ganun lang eh. I mean, masama ba kung saka-sakaling ano eh, eto aminado naman tayo eh. Kahit kayo sigurado ako, aminado kayo eh. Dahil sa tindi ng propaganda ng ganyan, minsan iba natingin nyo pag may incheck eh, di ba? Ano kayong ginagawa dito nyo, pre? Siguro merong illegal na ginagawa dito. Pero kagad eh, di ba? Huwag kong ganun.